morning, Jesus. Good morning, Jesus. Good morning, good morning. Gising sa umaga, hanap-hanap ka. Lulot ang salita mo, nagbibigay buhay. Kasarap na mga lamang, may nagmamahal sa'yo. Salamat sa'yo, Panginoon. Walang pagsubok na di mo kakayanin mo. Sa bawat panalangin, ikaw ay diringgin. Ayon sa kanyang pangako, di kanyang iiwan. Salamat sa'yo, Panginoon. O kay buti mo, Panginoong Jesus. Kay ganda ng buhay kong taglay. Sa'yo lang ang papuri, sa'yo lang ang luwalhati. Sa aking buhay, ikaw ang number one. O kay buti mo, Panginoong Jesus. Kay ganda ng buhay kong taglay. Sa'yo lang ang papuri, sa'yo lang ang luwalhati. Sa aking buhay, ikaw ang number one. Sa aking buhay, ikaw ang number one. Sa aking buhay, ikaw ang number one. Gising sa umaga, hanap-hanap ka. Lulot ang salita mo, nagbibigay buhay. Kasarap na mga lamang, may nagmamahal sa'yo. Salamat sa'yo, Panginoon. Walang pagsubok na di mo kakayanin mo. Sa bawat panalangin, ikaw ay diringgin. Ayon sa kanyang pangako, di kanyang iiwan. Salamat sa'yo, Panginoon. O kay buti mo, Panginoong Jesus. Kay ganda ng buhay kong taglay. Sa'yo lang ang papuri, sa'yo lang ang luwalhati. Sa aking buhay, ikaw ang number one. O kay buti mo, Panginoong Jesus. Kay ganda ng buhay kong taglay. Sa'yo lang ang papuri. Di kita iiwan, di kita pababayaan magpakailanman. Huwag kang matakot, di kita iiwan, di kita pababayaan, sabi ni Jesus. Huwag kang matakot, di kita iiwan, di kita pababayaan magpakailanman. Huwag kang matakot, di kita iiwan, di
kita pababayaan, sabi ni Jesus. Dumaan ka man sa malalim na tubig, sasamahan kita. Tumawid ka man sa mga ilog, hindi ka malulunod. Dumaan ka man sa apoy, hindi ka masusunog, hindi ka matutupok, pagkat kasama mo si Jesus. Ka man sa malalim na tubig, sasamahan kita. Tumawid ka man sa mga ilog, hindi ka malulunod. Dumaan ka man sa apoy, hindi ka masusunog, hindi ka matutupok, pagkat kasama mo si Jesus. Dumaan ka man sa malalim na tubig, sasamahan kita. Tumawid ka man sa mga ilog, hindi ka malulunod. Dumaan ka man sa apoy, hindi ka masusunog, hindi ka matutupok, pagkat kasama mo si Jesus. Ano mang pagsubok, kasama natin si Jesus. Ay, good morning, Jesus! Good morning, Jesus! Grabe naman yung si Brother Andrew. Thank you, Anak Lord. yan ni Brother Celso. Sino yung katabi niyang kasama? Parang kamukha ko po yung isa, Pastor. Ganon ka rin ba gumalaw? Hindi na po ngayon. May sample. Paano ba yung sayo mo? Tignan ko lang, sample. Sabi mo, alak mo yun eh. Bigyan mo naman ako ng mga konti-konting move dyan. Opo. Ano yan? Dumaan ka man sa apoy, di ka malulunod, pagkat kasama mo si Jesus. Amen. Akala nyo, ha? Mana-mana lang yan, Grabe. Praise God. Brother Thank you, Andrew, Sister Divine. Thank you, salamat, Lord. Diyos. Oh, good morning, good morning. Good morning po sa lahat, mga Amen. kapatid. Sa lahat ng Comfy family, sa lahat ng Dako, sa News, at sa mga kapatiran sa ibang bansa. Let us pray, brother. Amen. Thank you, Lord. Hallelujah, hallelujah. Dakila naming Ama sa langit, maraming salamat po muli sa umagang ito na kami po ay malakas ang pangangatawan sa aming paggising na ito sa panibagong araw, panibagong buhay. At salamat din po sa pagbabantay mo sa amin habang kami po ay natutulog. At ngayon po sa araw na ito, nais po namin mabigyan ng parangal ang iyong banal na pangalan. Hiling po namin na patuloy po kayong manguna sa amin. Magturo po kayo at patuloy kayong mangusap sa lahat ng mga kapatiran, sa lahat ng mga tao na nakikinig at nanonood po sa araw na ito. Maraming salamat, Lord. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Minister Dodi, yung pagpapatuloy natin ng ating lesson, Opo. Yung love does not rejoice in evil, but rejoices in the truth, Opo. Yun ang ating pag-uusapan ngayon, yung love rejoices in the truth. Minister, ano ba ang biblical meaning nitong love rejoices in the truth? Thank you, Amen. Lord. Unang-una, mga kapatid, sabi nga po, it is essential na tayo po ay nagsisik
at nagre-rejoice in truth. Seeking and rejoicing in truth. Kasi nga po ito ang nais ng ating Panginoon. Tayo po ay laging nasa katotohanan. Sa meaning po ng truth, pagka sinabi kasing truth, mga kapatid, ang ibig sabihin ay sa dictionary, the quality or state of being true. Siyempre po, mga kapatid. At ito po ay sinasabing the real facts of something. Faithfulness to an original or to a standard. At pag sinabi rin pong truth, ito ay constant. Ito ay unchangeable. At ito po ay reliable. Meron po kasi doon sa John 14, verse 6, mga kapatid, ang ating Panginoon sa Kristo ay sinasabing siya yung katotohanan. Jesus Himself is the truth that sets us free. Saan po ba tayo pinalaya ng ating Panginoon o ng salita ng katotohanan? Pinalaya tayo sa napakaraming bagay. Unang-una po dyan yung sinasabing consequence ng kasalanan o yung resulta ng kasalanan. At andyan din po yung mapanlinlang ng ating sarili at panlilinlang ng kaaway. So ito po yung mga ilang bagay na sinasabi pagdating sa katotohanan. Kasi sabi ng ating Panginoon sa John 14:6, I am the way, the truth, and the life. So yan po ay pagka sinabing truth, talagang ito ay related sa ating Panginoong Diyos sapagkat siya yung katotohanan. At siya rin po yung source of truth. Ibig sabihin ay He is the perfect standard of what is right. So, purihin po ang ating Panginoon. Amen, amen. Mga kapatid, tingnan niyo yung naisulat ni San Pablo. Sabi niya, katulad ng sabi ni Minister Dodi, yung truth. Ang sabi doon, love rejoices in the truth. So, andito yung tatlong quality, character ng Diyos na dapat mapasa atin. Una, yung love. Ano yung pangalawa? Truth and joy. Love rejoices, so joy in the truth. So itong tatlo na to ay character ng Diyos na dapat maging karakter nating lahat. Alam mo bang meron tayong tatlong kanta dyan? Sa love, joy, kasi yung rejoices Pero hindi siya nagre-rejoice sa wrong. So pag sinabing love does not rejoice dun sa wrong, but rejoices in the truth, ang ibig sabihin niyan, love rejoices in holiness. Kasi ayaw niya ng wrong. So, ang love ay happy o nagre-rejoice sa holiness. So, ito yung tinatawag nating love's delight. So, meron dyan tatlong scripture na tatlong kanta. Alam na alam mo ito tungkol sa love. Sa 1 John 4:7 and 8. Tapos, sa sinabi mong truth, John 14:6. Meron pang isa. Ito yung inawit din ni Jamie. Mamaya malalaman mo kung nasaan to. Nasa awit ito O, ganito yung awitin dyan na tatlong karakter ng Diyos na dapat mapasa atin. Love, joy, and ano yung isa? Truth. Okay, ganito. Beloved, let us love one another. For God is of love. And everyone that is born of. Sige, abitin niya. Tatlo tong kanta na to. Beloved, let us love one another. For God is of love. That knower of God, with God, love it. Know it not God, for But God is God. Bigyan ng mic si Sister Sally. Beloved, Sister Sally, bigyan ng mic.
one another. 1 John 4, 7, and 8. One more time. Bigyan ng mic si Sister Sally. Let us love one Beloved, let us love one another. For love is of God, and everyone that loveth is born of God, knoweth God. He that loveth not, knoweth that God, for God is love. So beloved, let us love one another. 1 John 4, 7 and 8. Yeah! So tatlo yun. Yung truth naman. Ano yung kanta natin dyan? sa truth. Jesus is the way, the truth, and the life. His banner over me. Take it away, Sister Sally. Babaan daw natin. Jesus is the way, the truth, and the life. His banner over me is love. Yes. Jesus is the way, the truth, and the vine. His banner over me is love. Jesus is the way, the truth, and the life. His banner over me is love. His banner over me is love. Ayan. Ito yung isa pa, love, truth, and joy. Psalm 16 verse 11. O tatlo, 1 John 4:7, John 14:6, and Psalm 16:11. Kinanta to ni Sister Jamie. In your presence, Lord, there is fullness of joy. There is fullness of joy. In your presence, Lord. Sister Sally. In your presence, Lord, there is fullness of joy. There is fullness of joy. In your presence, Lord, The heavens declare the glory of God that shall be revealed in all the earth. In your presence, Lord, there is fullness of joy. In your presence, Lord. Mr. Dodi, in your presence, Lord. In your presence, Lord, there is fullness of joy. There There is fullness of joy. In your presence, Lord. One more time. In your presence, Lord, there is fullness of joy. There is fullness of joy. In your presence, Lord, the heavens declare the glory of God that shall be revealed in all the earth. In your presence, Lord, there is fullness of joy. In your presence, Lord. Alam nyo, mga kapatid, yan ang magbibigay ng actually, to rejoice in the Lord is ultimately to rejoice in God. Amen. To rejoice in the Lord, ultimately, it means to rejoice in God. Do you rejoice in God, mga kapatid? Yes, ang dami niyang ginawa sa ating buhay. Sa iyo, Minister Dodi, ano yung i-rejoice mo kay Lord? Kasi to rejoice in the truth is ultimately to rejoice in God. Are you rejoicing in God? Ano ba yung pinaka? Bigyan mo lang ako ng isa na dapat mong ikagagalak sa ating Panginoon Diyos. Kasi sabi mo kanina, Jesus is the truth. Actually, nasa ano yan eh.
Deuteronomy 32:24. But later on na, basahin ko. Pero sa iyo, so to rejoice in the truth ultimately means to rejoice in God. Ano yung pinaka-latest na i-rejoice mo kay Lord? Kaya mga kapatid, there are times na if we examine, contemplate, ang daming dapat i-rejoice sa katotohanan. Minister. Amen. Thank you, Lord. Ang totoo po, talagang napakaraming dapat i-rejoice natin sa ating Panginoon. Pero sabi nga po, yung pinaka-latest, hindi lang siguro, kundi ito yung sa aking health condition nga po na talagang patuloy na pinalalakas at pinagagaling ng ating Panginoon. Kasi na-share ko naman po nung mga nakaraang buwan, linggo na talagang ang hirap ng pakiramdam na meron kang nararamdaman. Pero ayaw mo naman ng ganong kalagayan. Kaya nagre-rejoice po ako sa ating Panginoon kasi kagalakan ko rin po na na talagang makakilos ng maayos. Kaya talagang papuri, pasasalamat ang binabalik ko sa ating Panginoon kasi yun nga, parang kukonsider mo na talagang si Lord ang nagbibigay ng buhay. Parang ilang beses ko na po na naramdaman na parang kailangan akong ipasok sa ospital. Pero salamat sa Diyos dahil hindi naman natutuloy at talagang hindi matutuloy. Alam nyo, ang tawag dyan is God's immeasurable love for us. God's immeasurable love for us. Sa mga believers, may sulat si San Pablo sa Epeso. Buksan nyo dito sa 3:18 hanggang 19. Ito yung we rejoice in the truth because ultimately God is the truth. So we rejoice in God because of God's immeasurable love for us. So tayong lahat, mahal na mahal ni Lord. Ganito ang nasasaad. Si Paul prays that the recipients of his letter may have the strength to comprehend with all the saints what is the breadth, the length, the height, the depth, and to know the love of Christ that surpasses knowledge, that you may be filled with all fullness of God. At dun sa 20:21, yung chapter na to he ends this chapter na napakayaman at talagang magbibigay ng source of strength, encouragement, and everything because of God's immeasurable love for you and me. To Him who is able to do far more abundantly than all that we ask or think, according to the power at work within us, to Him be the glory in the church and in Christ Jesus throughout all generation, forever and ever. Amen. Just imagine, God is able. Kaya sabi mo nga, you are still strong. Amen? Amen. Amen, Pastor. Thank you, Lord. Hallelujah. Gusto mo basahin ko itong buksan nyo itong yung Deuteronomy 32. Ikaw nga bumasa. Deuteronomy 32 verse 4. Ito yung si Lord talaga ang God of truth. Jesus Christ is the truth, the way, and He is our life. It is not an idea. It is the person. Ang truth is not an idea or, of course, sometimes you feel the truth because if you are in the truth, you are happy. If you are not in the truth, you are lying. There is a conviction of the Holy Spirit. If there is a lie in our life or half-truth or non-truth or cover-up truth, ay talagang medyo may ligalig yan at hindi ka magiging masaya. Parang ikukonsensya ka kasi kay Lord ka na. Kaya yung pagsisinungaling ay minsan ang hirap nito. Kasi sa workplace, di ba, there are times na half-truth. Minsan sa hindi nasasabi yung buong katotohanan.
for the sake na makuha yung benta or project. Nasusuong talaga, ang hirap sa workplace. Nung unang panahon kasi, ang aking justification or rationalization dyan ay smart lang ako and it is for profit. Kaya kung medyo merong half-truth, kailangan maging, ang tawag ko nga I'm just being smart. Pero kawawa naman yung mga nasasalbahe. Kaya kung hindi ka man nakokonsensya, kapag meron kang dinedenggoy for your gain or whatsoever, you will never be happy. Kasi nilikha tayo pa kawangis ni Lord and to live a life of holiness. Kaya nga nagre-rejoice sa katotohanan. So, hindi ka nagre-rejoice sa evil at nagre-rejoice ka sa right. Meaning to say, love's delight. Ibig sabihin, you rejoices because of holiness. Ang holiness ay it is by the grace of God na He is able to impart, He is working in our lives and we are empowered by the Holy Spirit to live a life of holiness here on earth. Ano? Diba, Brother Dudes? Pakibasa mo yung 32:4. Sa Deuteronomy chapter 32 verse 4, He is the rock. Jesus Christ. Opo, Jesus Christ is the rock. His work is perfect. For all His ways are judgment, a God of truth, and without iniquity. Just and right is He. Ayun! So, the God of truth is the God that we serve, our Lord Jesus Christ. So, we rejoice in Christ. So, isa lamang yan sa mga natatanggap nating mga pagpapala kapag ikaw ay nabubuhay sa katotohanan. May blessing pa to eh. Alam mo to eh sa John 8:32. Ay, opo. Meron ka ba diyang mga, sige, pakibasa mo naman. Maganda to eh. Basahin ko lang po dito sa John chapter 8, sa verse 32. Sa Tagalog po, mga kapatid, ha? Sinabi naman ni Jesus sa mga Hudyong naniniwala sa Kanya, kung patuloy kayong susunod sa aking aral, tunay ngang kayo'y mga alagad ko. Makikilala ninyo ang katotohanan at ang katotohanan ang magpapalaya sa inyo. Yan. Meron ka bang karanasan dyan na if you know the truth will set you free? Thank you, Lord. Talaga pong napakabuti ng Panginoon kasi personally, yung matuklasan natin yung salita ng Diyos, yung katotohanan, kumbaga settled na tayo doon, mga kapatid. At kung ano man po yung mga maaari nating ma-experience sa araw-araw na parang falsehood, syempre hindi po tayo doon. Merong isang senaryo lang po na naalala ko. Meron po kasi akong binili sa market. Pagkatapos po ay, syempre, sabi sa akin dito na ako kayo bumili, mura lang. Sige, bumili ako. Siguro 1 kilo. Noong ibigay sa akin, sabi, sir dinagdagan ko pa. Di syempre, natuwa ako kasi 1 kilo mahigit So, umalis na ako. Mayroon pa akong bibili Nasa Bukana lang ako Pagpasok ko doon sa loob, mga kapatid, merong doon yung timbangan na hindi ko naman sinasadyang ipatong kasi may kukunin ako. Sabi ko doon sa nasa loob, papatong sandali pagtingin ko sa timbangan, kulang. Sabi ko, paano nangyari yun? Sobra nga doon. So, kaagad, in-address ko sa nagtitinda, nanay kasi, Nay, tama po ba yung inyong timbangan? Bakit anak? Kasi po sobrang binigay sa akin doon ng 1 kilo. Bakit po dito sa inyo ay kulang? Nako, tama yan anak. Saka ba bumili niyan? Bumalik ka roon at sabihin mo mali ang timbangan nila. Sa akin tama. So, hindi ko na po sana, para bang okay na rin, hayaan mo na lang. Kaya lang, siyempre,
Pagdating po sa katotohanan, gusto natin yung, maski yung mga taong nasa paligid natin ay makapamuhay ng tama. So thank you Lord. Hindi ko man sinasadya, pero nalimutan ko na talaga. Pagdaan ko, nakita ko uli yung tao, nagtitinda. So binigay ko yung, sabi ko, ay Brad, yung palang binigay mo sa akin, kala ko sobra. Kulang pala Brad eh. Ba't ganun? Sabi niya sa akin, ay sir, wag na po kayong maingay. Dadagdagan ko na lang po ulit. Hindi na po ako pumayag na dagdagan. Sabi ko, hindi na bali, okay lang. Basta ang sabi ko lang, wag mo nang ulitin, wag nang ganyan kasi ano yun eh. Hindi mo rin yan mapapakinabangan. Yun lang yung nasabi ko. Ito yung totoo. Bawal mandaya. Huwag ka mandaya para hindi ka makaranas ng consequence. Tama. Di ba meron tayong mga kapatiran nung unang panahon sa pangapalengke, para kumita ng malaki, ini-injection na nila ng tubig yung mga manok. Kaya kapag nagluto kayo ng manok, putok ng putok, maraming tubig yun. Tama ba yun, Roger? Brother Roger? Yung mga nagluluto, Nold? Tama, sabi ni Arnold kasi siya magaling magluto yan. Kaya kapag nagluto kayo ng manok, putok ng putok, maraming tubig. Di ba nung unang panahon din, yung palang timbang ng kapihan pag binasa mo? At sino ba magaling dito sa mga kape-kape? Pagka binasa mo, mabigat ang timbang. Yung paminta, meron palang hinahalo din sa paminta. Buto ng papaya. Buti, alam mo yan, ha? Alam mo, no? Ano ihahalo dyan? Buto po ng papaya. Ba't kamukha ba ng paminta yon? Parang kamukha po eh. Ay, nako. So, next. Wag na. Ito na lang. Ako meron. Di ba, meron tayong mga maintenance. Di ba? Yung minsan kasi, pero hindi mo pala matitiis yung, may senior ka naman, hindi naman sa'yo yung gamot, tapos pwede bang pakibili mo na ako sa senior mo? Ano tawag doon? Ride on. Opo. Pwede ba yan? Pwede ba yung ganon? Kukunti lang yung pera. Opo. Oo. Ngayon, pag hindi ka na konsyensya, siyempre, sasabihin mo, konti kasi pera ko eh. Mamaya, pati yung doktor, ang gagawin mo, pakigawa naman po. Idadamay mo pa yung doktor mo. Parang maliliit na bagay. Pero yun yung sinasabing the blessing of living in the truth. If you know the truth will set you free. Opo. Nakalaya na ba kayo? O yung, ito na lang, resume. Yung mga pagpas ng resume. Di ba, there are times na kailangan maganda ang resume mo. Baka mami, hindi naman totoo yun. Pagkuha ng project, yung sa workplace, di ba minsan, ano ba yan, 9 to 5? O pwedeng yung time para sa trabaho, time para sa trabaho. Hindi para sa pagmi-makeup o pagsusuklay sa banyo o pag-i-internet, nagse-serve ka ng iba kahit nasa trabaho ka o bakante ba o related naman sa trabaho. Ikaw na yon. Kasi kapag happy, nagre-rejoice ka sa truth, kasi pagka nasa wrong ka, kung nagre-rejoice ka, you are rejoicing in evil. Hindi yun. Di ba, Brother Minister Dodi? Opo. Oo. Meron pang isang napakayaman na pagpapala. Isa na lang. Yung God's willingness to completely forgive us if we confess our sins. Di ba? Parang napakalaking benefit, blessing yan na sabi mo nga, ang unang-unang pagpapala sa katotohanan ay malaman mo. Sabi mo kanina, Opo. yes, para if you know, kung malalaman mo lamang si Jesucristo na katotohanan, hindi siya an idea, the person himself is the truth,
and you will have a personal relationship with Him, then the Word of God will become a mirror in your life, and you can see the sins, the errors, the mistake, and by God's grace, if you know 1 John 1:9, nako, ano ba yung 1 John 1:9? Napakayaman, Opo. brother. Sa 1 Minister. John 1:9. Opo. Sa Just imagine itong magaganap sa'yo. Sabi nga lang, if you know, then you will be happy. Kasi hindi naman lahat ng tao. Actually, meron knowledge din ng ibang mga tao, pero when it comes to living that truth, that is another issue. And it is by the grace of God that the conviction of the Holy Spirit will be strong in your life, di ba? Opo. Sige nga. Sa 1 John chapter 1, dito po sa 9, sa wikang Tagalog, kung ipinapahayag natin ang ating mga kasalanan, maaasahan nating ipatatawad sa atin ng Diyos ang mga ito at lilinisin na tayo sa lahat ng ating kasamaan sapagkat siya'y matuwid. Amen. So, if we confess our sins, He is faithful and He will forgive us of all our sin. And ano yung sa huli? Yung He will cleanse us from all unrighteousness. Lilinisin. So, just imagine to have or to be in that state, condition, you will be rejoicing for knowing the truth, the Word of God that will makes us happy, and that is love's delight or love's delight in holiness. Just imagine. So itong love rejoices in the truth, tatlong pagpapala to. The love of God that is immeasurable, the joy of knowing the truth and living by the truth, and the truth that sets us free. Just imagine, mga kapatid. So yan yung pag-ibig. Hallelujah. Meron ka pa bang maidadagdag dyan? Amen. Kasi po, sabi nga po, love does not rejoice or delight yung mga action na yung wrongdoing. So kaya nga yung sulat ni Paul, Pastor, doon po sa 1 Corinthians, tinignan ko rin po yung bakit ba sinabi ni San Pablo itong aral na ito, yung talatang ito na verse 6, mga kapatid. Sabi pong ganun ay hindi siya nalulugod sa masama, pero happy sa truth. Kasi yung Corinthian church, mga kapatid, consider na evil place. Laganap yung idol worship. At saka yung tinatawag na sexual immorality. So, ang kasalanan po ay present dun sa panahon na yon. Kaya sinabi ni San Pablo na ang pag-ibig ay hindi nalulugod o hindi masaya kapag ka nandyan yung kasamaan. Pero masaya o maligaya kapag ka nasa katotohanan. So, yun po yung ilang bagay na meron dyan. Amen. So, happy tayo sa katotohanan. Happy tayo kasi by God's grace, nakaugnay tayo kay Kristo. Mga kapatid? So, let us rejoice in God. Mga ilang bagay ilang lang mga bagay-bagay. Yun na nga. Isa doon yung always speak the truth in love. Yan. You develop na kung ikaw man ay nakapagsalita ng half-truth, then we can always go back to God and we can, pwede nating itama kung meron mang naging mali sa ating pamumuhay. And ang panglaban dyan ay holiness. Separated from sin, separated from the world, even sa ating self. But we must consecrate our lives to God. If that would be
knowledge that you comprehend fully and live by the grace of God because of the written Word of God is you constantly read, meditate, and apply. And such freedom ang ating makakamtan in living our lives here on earth that brings glory to God. And again, yung fellow human being ay merong goodwill. Ano, ha? Amen. Amen. Brother. Amen. Opo. Thank you, Lord. Hallelujah. Pagpapatuloy bukas, mga kapatid, ha? Biyernes, Sabado pa. Glory, glory to God. Mga birthday. Comment muna kayo ng game na. Hallelujah. Ano, ha? So, ito yung mga may birthday, Minister Dodi. Tingnan nga natin. Parang anniversary po. Sa araw na ito ay walang my birthday. Talaga? Hindi bale, tayong dalawa na lang mag-birthday. Belated, meron din. Sige, happy anniversary. Sino may anniversary? Ayan. Katandala Prayer Group, happy anniversary. Tsaka Gen School. Opo. Amen. Amen. Thank you, Happy Lord. anniversary po sa inyo, mga kapatid. Amen. So, ang susunod ay yung ating word of the day, word of the week, Minister. Memory verse. Memory verse po. Memorize mo ba yan, Minister Dodi? Sa 1 Corinthians. Yung dati, 1 Corinthians. Tama. Tama ka dyan. Amen. Yung Tapos dati, ngayon 1 Corinthians Opo, 13:13. Opo. Yung ngayong Ngayon, linggo naman ay 1 Peter 4:8. Ang sinasasaad ay Above all things, have fervent love for one another. For love will cover a multitude of sins. Amen. Maganda pa lang ang diction ni Minister Dodi. Ano? Natitsempuan lang po. Multitude of sins. Multitude of sins. Siya sa awitin, ganun din, no? Maganda din yun. Oo, hallelujah. Bunot na. Dudes, brother. Dito daw muna. Tingnan natin yung diction nung ano. Apo, yung... Ang alam kong paborito kong diction dyan, Obadya. Ikaw, ano bang paborito mong diction? Juna. Juna. Okay. Ako, Judith. Judith. Ito po. May pahabol? Apo ni Sotomango, happy birthday. Ayan. Nathan Happy Caden. birthday, Brother Nathan. Caden. Caden po? Nathan Caden. Okay. Kung mas maganda po yung diction ninyo. Mas maganda ba yung sa akin? Pabigyan niya ng 3 jacket ito. Ikaw na, hindi ko... Meron pa rin? Ayan po. Dumadami na po my birthday. Sino Belated po? daw. Kahapon. Belated. Dolly Galido. Okay. Happy birthday, hello, Sister Dolly. Gilido. It's so nice to greet your birthday today. Sino to? Brother Leo and Sister Jen. Gusto ko si Brother Leo. Yan. Sige. Andiyan ba si Brother Leo? Wow! Ready? Ready pala si Brother Leo. Ready po si Brother. Ikaw nga, ako parang hindi ko masyado makabisado. Habang hinihintay natin. po. Lagyan mo naman May ng premyo tono. na po yun ngayon, Pastor. Sige. Ano tayo? Mag-ano tayo? Sige po, Sasama sige. ko si Simple. Ano po, Mag-ano ano lang tayo? po, ano? Mag-makdo. Sige, paano? Sige po. Sige. Yung version ko lang po, ano po? Okay. Wala lang tono, basta po. Okay. Matthew, Mark, Luke, John, Acts, Romans, 1st and 2nd Corinthians, Galatians, Ephesians, Philippians, and Colossians, 1st and 2nd Thessalonians, 1st and 2nd Timothy,
Titus, Philemon, Hebrews, James, 1 and Peter, 1 and 2 Peter. 1 and 2 hanggang 3 John, Jude and Revelation. Ano yung tono niya, Nold? Ano yung tono? Oh my darling, oh my darling, oh my darling Clementine. Na 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 Leo, come Ayan na, si Brother here. A. Brother Brother Leo. Leo, come here. Asan? Ito na pala. Dito ka sa gitna namin para mahawahan naman kami ng iyong ano. Pakita mo muna yung face mo konti. Konti lang. Dahil naka-face mask naman kami. Yan, kamukha yan ni John Floyd. Ayan. Low check. Game na po. Game na. Presentation po. Ay, ano po, Genesis. Kahit ano, basta. Kahit buo. Genesis, Exodus, Leviticus, and Numbers, Deuteronomy, Joshua, Judges, and Ruth. 1 and 2 Samuel, 1 and 2 Kings, 1 and 2 Chronicles, Ezra, Nehemiah, Esther, Job, Psalms of Proverbs, Ecclesiastes to the Song of Solomon, Isaiah, Jeremiah, Lamentation, Ezekiel, Daniel, Hosea, Joel, Amos, Obadiah, Jonah, and Micah, Nahum, Habakkuk, Zephaniah, Haggai, Zechariah, Malachi, Matthew, Mark, Luke, and John, the accent to the Romans, 1 and 2 Corinthians, Galatians, Ephesians, Philippians, Colossians, 1 and 2 Thessalonians, 1 and 2 Timothy, Titus, Philemon, Hebrews, James, 1 and 2 Peter, 1 and 2 Peter, 1 and 2 3 John, Jude, and Revelation. Yeah? Parang rap yun ah. Nag-rap? O pag-rap pala, no? Ano kaya si Boots ang matawag? Ay, tika muna, Leo. Ito pa yung ano. Ano tawag dito? Body bag? Chest bag. O yan, bagay na bagay sa chest mo. Lalo. Glory to God, ha? Ang galing, ano? Amen. Oh, si Boots kaya. Gusto mong gulatin natin si Boots? Ha, Brother Boots? Downy? Hindi, mas ano yung, ang ganda nun. Bagay na bagay ito sa body niya, oh. Oo, ikaw naman, oh. Dudes, Apo. dinaig tayo ni Brother Leo. Oo nga po eh. Hindi, sa ano, sa pangangatawan. Oo. Oo, mag-exercise, tsaka konting walking, konting ano. Oo, kailangan exercise, tsaka proper diet, ano, ha? Dudes. Apo. Oh, tatawagan na natin yung ating mga member. Sino-sino ba ang mga naka-game na? Dudes, hindi ko makabasa. Apo. Sino ba yan? Apo. Malalaki nga po masyado. No? Hindi pala Oo. Sister Amora Fulgencio, Sister Judith Cruz. Ay, Sister Lolit Ilagan. From Chicago. Apo, Brother Ali Oh, from Pangasinan. Bernardo. Sister Olive From Caray. Makati. Sister Clang. From Victoria Victoria Homes. Homes. Sister Marisa Ruraldo. Ano yan? Brother Wally. Amerika ba yun? Hindi. And Sister... Wally, Quezon City. Ayan, Sister Matet Serrano from Baguio. Baguio. At si Sister Glo. Sister Glo Garcia. Saan yung prayer meeting, Sister Glo? Sa Punta may Santa Ana. Santa Ana po. Ayan. Okay. Ano da, iikot na natin, mga kapatid. Spin the wheel. Spin the wheel. Uy, sa wakas! Ayan. Oo. Beb, tawagan mo na yan si Sister Olive. Ayan tayo nagpe-prayer Congrats. meeting ng Opo, matagal sa Sister. Makati Session Hall. Opo, sa Makati Session. Hallelujah. Sister Olivia Caray. Ayan, Sister Olive, tinatawagan na. Beb, ayan na.
Good morning po. Ay! Good morning po, Pastor. Ay, Good morning eh. po. O, Dude, sawa ka muna. Dali lang, Sister Olive. Ay, tatapat mo lang. Ayan, hara. Ah! Ayan. Oh, game na. Oh, pati ka muna, sister, sa mga kapatiran. Hello, sister. Andiyan ka pa ba? Beb, Pati ka muna daw, sister. nawala, Beb? Andiyan na? Delayed lang. Good morning po sa mga kapatiran. Long time no see po sa lahat. See you soon. Amen. Oh, ready? Ready ka na, Sister Olive? Go! Sister Oli, bandito lang kami. Po, try po. Okay. Genesis, Exodus, Leviticus, Numbers, Deuteronomy, Joshua, Judges, Jude, Joshua, Judges, Ruth, First and Second Samuel, First and Second Kings, First and Second Chronicles, Ezra, Nehemiah, Esther, Job, Psalms, Proverbs, Ecclesiastes. Delayed. Song of Songs, Isaiah, Jeremiah, Lamentations, Ezekiel, Daniel, Hosea, Joel, Amos, Obadiah, John, Na, Jonah, Micah, Nahum, Habakuk, Zephaniah, Haggai, Zechariah, Malachi, Matthew, Mark, Ay, ito pa. Luke, John, Acts, Romans, 1st and 2nd Corinthians, Galatians, Ephesians, Philippians, Colossians, 1st and 2nd Thessalonians, 1st and 2nd Timothy, Titus, Philemon, Hebrews, James, 1st and 2nd Peter, 1st and 2nd, 3rd John, Jude, and Revelation. Yeah! Thank you, Mama. Amen. Thank you, Lord. Sister Olive, ang iyong prize kay Lord ay blouse. Ayan. Ipapadala na lang. Oy, kumakanta pa rin. Hindi pa tapos sa Makati. thank you, Lord. Hallelujah, hallelujah. Opo, Oo. sige, sister. Parang pag sa Amerika, mas mabilis, ano? Hindi niyo ba napansin? God bless, sister. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Hallelujah. Ito yung napanalunan mo, Sister Olive. Yan. Amen. Dito So, lang yan. O ngayon, mga kapatid, dun sa ating bago yung kwento ng pag-ibig, pakinggan muna natin itong new song of the week, yung kay Minister Andy. Ano, ha? Thank you, Lord. Abangan ninyo yung kwentong pag-ibig. But bago yon, isang awitin for the Lord. Amen. Huwag kang mabalisa dahil sa masama. Huwag mo
gawa. Katulad ng damo, sila'y malalanta. Tulad ng halaman, matutuyo sila. Umasa ka sa Diyos, ang mabuti gawin, at mananahan kang ligtas sa lupain. Sa Diyos mo hanapin ang kaligayahan, at ang pangarap mo iyong makakamtan. Huwag kang mabalisa dahil sa masama. Huwag mong kainggitan liko nilang gawa. Katulad ng damo, sila'y malalanta. Tulad ng halaman, matutuyo sila. Umasa ka sa Diyos, ang mabuti gawin, at mananahan kang ligtas sa lupain. Sa Diyos mo hanapin ang kaligayahan, at ang pangarap mo iyong makakamtan. Umasa ka sa Diyos, ang mabuti gawin, at mananahan kang ligtas sa lupain. Sa Diyos mo hanapin ang kaligayahan, at ang pangarap mo iyong makakamtan. At ang pangarap mo iyong makakamtan. At ang pangarap mo iyong makakamtan. Good morning, Jesus! Ayan, napakagandang araw po upang tayo muli magkasama-sama sa isang segment ng kwento ng pag-ibig. At sa umagang ito, mayroon tayong mga bagong inanyayahan, and thank you for your graciousness to accept the invitation upang maihayag nila ang kagandahang loob ng Diyos sa kanilang buhay, sa kanilang pagiging mag-asawa at isang pamilya. Bago po tayo magsimula, saan po natin ito ng isang maikling panalangin. Muli, Ama, narito kami sa aming kawalan. Kayo po ang aming kapunuan. Samahan niyo po kami sa kabuuan ng segment na ito. Kayo po ang mangusap, ang inyong pangalan, ang siyang maitaas sa aming kalagitnaan. Muli po, ito yung aming samot panalangin sa pangalan ni Jesus. And everybody say, Amen. Ayan. So sa umagang ito, mayroon tayong mag-wish heart na magbibigay ng patotoo tungkol sa kanilang pamumuhay Kristiyano bilang mag-asawa. So sila na magpapakilala sa kanilang mga sarili. Ladies first? Sige. Good morning po, brothers and sisters. Good morning, Lord. Ako po si Carla. Bali, siguro po doon po sa mga matatagal na sa Comfy. Anak po ako ni Sister Leonie Sepulveda. And ito po ang aking brother husband. Hi, good morning po. Good morning, Jesus. Ako po si Brother Paul, husband ni Sister Carla. Good morning po sa lahat. Oo. Meron ba kayong gustong batiin lang na yung dalawang bulinggit na iniwanan ninyo sa bahay? Ay, dalawang bulinggit po. Pag nakita po nila to, magugulat po yun. Ay, nako. So, let's start our kwentuhan sa umagang ito. Ano? Ito po ang kanilang, kumbaga, tandem ay naiiba dun sa iba rin nating naging na-interview. Sila po ay parehong career people. No? So, makita natin ang uniqueness ng kanilang pagsasama, ang dynamics ng kanilang relationship sa umagang ito. And hopefully, we'll be able to get a lot of tips, no? Christian
tips upang tayo'y makapamuhay, anuman ang kalagayan o status ng ating pamumuhay. Siguro, unang tanong paano ba kayo nagkita? Saan ba kayo nagkita? Maikling, Brother Paul? Maiksing lang po, no? So, we're office mates po. So, nag-meet kami sa dating company namin. And then, naging mag-office mates kami, naging magbarkada, magkaibigan. And then eventually, husband and wife. Husband and wife. Si Sister Carla. Tinatanong ko sa mga babae, may spark ba agad nung magkita kayo? Meron. Kasi ayun nga, tinatanong, yung iba nga nagtatanong din, hindi kasi ganun hindi ganun ka-exciting ang aming love life. Bakit? Parang lang, friends talaga kami. Tapos, eventually, nag-grow into a relationship. Sabi naman nila, pinakamagandang relationship is yung bago naging ganyan, no, mag-asawa, is friends muna. Yun daw ang pinakamagandang basis. At nakita natin naman na kayo ay may magandang samahan bilang mag-asawa. Tanong din natin, saang point kayo dumating sa buhay ninyo individual na na-realize mo na siya na nga ang aking dapat makasama habang buhay? Anyone can answer. So, again, naging mag-boyfriend-girlfriend po kami, no? And then dumating po sa time na nag-uusap na rin po kami na mag-settle down, mag-asawa na rin po, no? Ilang years kayo nag-engagement? I think 3 years. Less than 3 years? Nagpakasal po kami less than 2 years. So 2 years of engagement. So, napaka-ikli. So, what made you decide na, sige na, diretso na natin? Actually, yung malaking bagay po, malaking factor po yung magiging God-fearing po niya, no? At the same time, yung family ko, naging kalooban po agad niya, eh. So, naging mas close siya dun sa mother ko, tsaka sa dalawang sister ko, no? And personally, sa akin, laking factor po nun. So, kumbaga, alam kong magiging mas matiwasay yung relationship eventually, walang masyadong friction between the family. Kasi, again, maging mas close pa sila ng aking mother tsaka ng mga sister ko. Which is very unique, no? At times, nagkakaroon ng mga friction, mga in-laws, eh. What's your take on this, Sister Carla? Siguro po, Minister Ernie, kasi nung nagpakasal kami, nasa 29 na ako. 29. Before, nag-pray naman na talaga ako na, kung ibibigay mo, Lord, bigay mo na. Kasi late na. Kasi 29 bigay mo na. So, yun. Pero po, isa po rin, pares po kasi kami ng goal na ang maging partner namin is God-fearing at family-oriented. Siguro yun yung naging mas common sa amin na pares kami God-fearing and family-oriented. We understand na simula pa lang, may understanding na kami na hindi lang kaming dalawa. Meron pa kaming susuport din kami sa family namin. Okay. If eventually or if ever may pangangailangan. Pareho na ba kayong nasa comfy noon at that time when you got married? Ako pa lang po. Tapos, eventually, sumama na siya. Tapos, minsan, mas mas active pa siya. Talaga? Oo, nakikita ko nga siya noon. Parang sabi ko, naku, ito kaya, baka mahirapan mag-adjust or something. So, walang ganun. Wala pong ganun. Wala pa. Kasi naman po siya, aware na rin po siya, kumbaga kilala na rin po niya si Lord, pero hindi lang po siya talaga uma-attend sa ganitong service. Okay. As career people, no? Kasi pareho kayong may magandang trabaho, pareho kayong nakatapos, paano yung dynamics ninyo na, siyempre, minsan, on both sides, no? Minsan parang mas malakas yung boses ng isa kasi may trabaho rin ako o may sweldo rin ako. Minsan mas malaki sweldo ng isa. Paano nyo na-manage ito as career people na naging issue ba ito? Nagkaroon ba ng conflict? Sa amin, Minister Ernie, on the beginning ng aming relationship, napag-usapan na namin agad na yung money matters, hindi siya pag-aawayan talaga. So, malinaw sa amin from the beginning. So, kaya... Paano nyo na, exactly, some of the details, pag sinabi mong sa finances na napag-usapan nyo, what do you mean by that? Kasi, sample basin yung pera, talagang hindi pag-aawayan siya. So, who handles... Ganun siya kasimple namin pinag-usapan. Who handles the finances? Both of us. So, yung sweldo niya is hawak niya. Yung sweldo ko is hawak ko. Pero yung siya po yung nagbabayad ng aming amortization sa bahay. And then the rest ng finances, ako yung nagbabayad. So, ganun po yung aming parang setup, no? So, hindi, I don't know, luckily or what, na hindi po ako napa-asawa dun sa
very controlling wife in terms of finances. No? So, laking blessing po nung para sa akin. Kasi, just a very brief background lang po. No? So, hindi po kami well-off nung bata eh. So, to be honest, nakahawak na ako ng pera nung may trabaho na po ako. So, Okay. So, again, thank you Lord po at yung aking partner wife, very open-minded and hindi siya yung controlling, no? So, never kami nag-away sa pera or what in terms of finances, wala po. As malinaw po sa amin kung ano po yung aming role, no? Again, yung pagdating po sa bahay, siya po yung nagbabayad doon. And the other nabayaran sa akin po. So, at least paano on the onset, yun? Kasi mas na po. malaking sweldo niya eh. Kaya Okay. mas marami. Oo. Pero kasi po, siguro katulad din sa kanya, may parang naintindihan ko siya na ayaw, siguro naman yung iba, alam naman din yung background ko na yung sa family namin. So, dumating sa point na parang pag-graduate na ako, medyo kinapos kami ng pera. So, meron akong at the back of my head, ganon, na ayaw kong mawala ng pera. Siguro, ganon din, naintindihan ko rin yung side niya na ayaw niya nang walang pera. Tapos, so, pares kami may hawak na pera. Pero, siguro blessing talaga ni Lord sa amin parehas ay pares kami walang bisyo eh. Parehas kami simple lang mamuhay. Okay. So, walang issue po na wala kaming inggitan na si ganito bakit may ganito ka? Bumili ka ng ganito. So, yun ang isang follow-up question ko. Where do you put the limits as far as, okay, pagdating sa bahay, walang problema kasi kailangan bayaran nyo talaga yan. Pero pagdating sa personal expenses, paano nyo nalalagyan ng limit ang bawat isa na hindi kayo nagkakaroon ng problema doon? Kami, Minister Ernie, very modest naman kami pareho. No? So, wala naman kami masyadong luho talaga. Except pagdating sa bata, sa family. At the same time, pag may yung aming families, sa side ko po, and sa side niya, pag may kailangan, so very open naman po kami doon. So, hindi po siya nagiging issue. Again, pagdating sa pera, hindi namin siya yung pinagtatalunan. So, wala naman din akong splurge na ginagastos. And if ever naman po na may bibili ako na medyo pricey or what, may basbas naman po niya. So humingi ka muna ng permiso. Hindi naman po ako yung bibili na ng basta, except rubber shoes pag nakita ko. Hindi po ako bibili agad nung makita ko, bibilin ko na agad. Kailangan naka-sale po siya. Alam po niyang ugali ko po yun. So, parehas kami ugali actually. Kaya po pag may binili po ako, most likely alam niya sale po yun. So, ganun po kami ka-modest naman sa pagdating sa gastusan. No? So, kaya wala po kaming parang silipan, sitahan, o ba't bumili ka na, ba't ako bumili na. Very unique yung arrangement nyo. Kasi normally, pag gaganyan, sa pera ko to di ba? Pinagtrabahuan ko to. Pero sa inyo, somehow you're able to balance it in such a way na aware yung bawat isa, sensitive yung bawat isa dun sa isang tao, dun sa kanyang asawa na hindi lang siya basta kikilo sa sarili niya. Actually po, ang maganda sa kanya, since dahil hindi po ako masyado talagang mabili sa sarili ko. Pag may nakita siya, tatanungin niya ako, gusto mo ba bumili? Bibili kita siya ganon. Pa magsasabi sa'yo na. Minsan siya pa yung pumipilit. Bilhin mo na yan, bilhin na natin yan. Ganon. Medyo, sa words nga ni ate ay, kuripo talaga ako pagdating sa sarili ko. So, ganun, parehas kami, nag-iisip talaga muna kami ng ilang times bago namin bilhin. And katulad nga nung na-mention niya, pag may malaking purchase, pinag-usapan talaga namin. Okay. Kasi nga, napakaganda na kung ganyan lahat ng career people, kahit na may kanya-kanya silang pera, di ba? Minsan kasi nagtataguan or what, pero sa inyo, siguro, there's something about your relationship as husband and wife, siguro first and foremost, as nasa gitna ninyo ang Panginoon, kaya nagagawa ninyo yung mga bagay na nakakatuwa. Kasi normally, it's either yung babae or sa aming mga Chinese, may pagka-Chinese ako, karaniwan, lalaki talaga humahawak niyan, ano? Pero kanya-kanya nga, no? Sabi nga, different strokes, different folks, different strokes, no? Sa ano naman, sa household, sa division of labor, wala kayong katulong, di ba? And you're living in a townhouse. Yes po. So paano yung division of labor? Siya ba lahat sa bahay o paano kayo nagtutulungan pagdating sa loob ng bahay? In all honesty, mga 70-30 po yan. So, 70-30? Sino yung 70? Siya po. Meron pa si Factor, si Mommy. Natawa. May blessing po kami na yung aking mother po, nakakatuwang po namin sa bahay. No? Meron kaming 2 kids na naiiwan palagi. Pero thank God that yung aking mother, siya po yung nagbabantay dun sa 2.
And at the same time, again, pag yung may mga time na parang in the usual setup namin po, no, pag uwi sa bahay, kasi sister wife, paliliguan ulit yung bata, maghuhugas ng pinggan. And then ako naman, pagka-akit na po nila, magliligpit ng baba. So pag weekend, ganun din po. So parang ganun po yung aming hatian ng chore. So actually, hindi naman siya talaga hatian. No? Parang naging, minsan sabihin niya, ikaw muna magpaligo sa bata. So more on communication, more on give and take. So parehas kaming pagod, pero again, ano naman po, naayos naman. How do you handle your moods? I'm sure tao pa rin kayo, no? So may mga situation, siyempre, sabi mo nga pagod ka, ganyan. Tapos yung isa medyo may toyo, o ikaw ang may toyo. Paano nyo hinahandle ito? Paano nyo minamanage ito? Ayan po, work in progress po sa amin yan. Sige nga. So parehas kaming may mood, lalo na pag parehas pong pagod, no? So lalo na po siya pag yung ngayong pandemic, pag nasa bahay po siya, naka-work from home, ang hirap po talagang pagsabayin ng work and yung bata. So naunawaan kong madalas magagalit siya and what. At the same time, ako din, ganun din, pag pagod, hindi mo maiwasan. No? Pero thank you Lord that again, si God yung aming nasa center ng aming relationship. No? Hindi siya yung mga ganung conflict namin, very petty. So, paano nyo na-handle? Can you give a specific example, Carla? Paano mo hina-handle yan? Let's say, siya ang may toyo, tapos pagod ka na rin. How do you handle it? Kasi po kami, pag halimbawa may mainit ang ulo, halimbawa kung sino yung mas mataas sa mo, tatahimik yung isa. Parang automatic na po sa amin. Halimbawa, minsan siya, naiintindihan ko kasi minsan very stressful po talaga yun sa kanya. So, kahit napagod din ako, pag na ko na talagang hanggang dito na yung kanyang level ng init ng ulo, tatahimik na ako. Tapos, ma-realize din naman po niya later or kinabukasan, magsusorry naman po siya. Ganon din naman po ako. Pag alam niyang, ganon naman din po siya. Pag alam niyang talagang pagod na ako or masama yung pakiramdam ko, minsan na ko rin siya, rin po, siya rin naman yung tatahimik. Tapos, yun, magbabati rin naman kami. Hindi naman po kasi kami yung talagang nagbabatuhan ng plato. Wala po kaming ganung walang kapatid sa inyo. Wala akong kapatid sa inyo. Wala. Boring po kami mag-away. Pag nagalit po yung isa, tatahimik yung isa. Actually, meron pong magandang inano sa amin si God, no? On the very start ng aming relationship, hindi maiwasan po talaga ang conflict. Sige nga. Pero aside po sa sorry, meron pong sa amin lagi mauna magsasabi ng I love you. So, siyempre, pag sinabi ko sa ng I love you, kahit galit siya, minsan hindi yan magkikibo or vice versa. Sino magsasabi ng I love you? Normally, yung may kasalanan po. Pero siyempre, kung let's say, ako may kasalanan po ako. Ako po yung nag-una. So mag-I love you po ako sa kanya. Sabihin niyan, hindi po siya kikibo. Kaya lang, kasunod na po noon, hindi mo na ba ako mahal? So obviously, ang isasagot na mahal pa kita. So, and then, yun na. May teleserye kayong gano'n? Hindi po siya madrama, hindi po siya ganun kadrama. No? Pero I think very, very thankful kami kay God dun sa very simple na gesture po na yun. Kasi after po nun, tapos na po yung aming... So you're both making an effort to reconcile immediately? Yes po. Sa wala po kasi kami yung sagutan na matagal, yung sumbatan. Pag tapos na yun, hindi mo na pwedeng ibalik yun. Wala nang balikan ng past. Eto na tayo. Etong present lang. Hanggang dito lang. So paano communication? Halimbawa, nasaktan mo siya o nasaktan ka niya. Paano nyo kino-communicate yung feelings? Hindi nyo na sinasabi o what? Hindi naman, Minister ni. Again, pag in-analyze mo yung pinagtatalo namin, very petty. Most of the time. Thank you Lord po. At wala pa po talaga kaming pinagtalunan na talagang parang tagos hanggang buto yung awa ng Diyos po. Wala pa po talaga. So, to be honest, hindi ko maalala kung kailan kami huling nagtalo. No? In all honesty and more on lang siguro yung namin na pagod kami parehas. Very pagod petty. na nga ako, yung mga ganun lang. So ngayon, pagka ganun nangyayari, ano na ang mindset mo? Dahil alam mong pagod kayo pareho, pwede kayo magkaroon ng... Paano yung naiiwasan yung conflict na? Dahil pareho kayong pagod and you're aware of it. So anong ginagawa ninyo? Siguro kasi natitimpla na namin yung temperament ng bawat isa. So pag alam mo talagang hanggang dito na yung isa, stop ka na. O back off ka na. Tapos halimbawa, galit ikaw rin sa sarili mo, galit ka na, labas ka na lang muna. Kaysa may masabi kang hindi maganda. Okay. Worst scenario. Sabihin natin, pinakamatindi nang nangyaring away ninyo dalawa. Ang tagal na eh. Siya nag-walk out. O, ikaw daw. To be honest, hindi ko po maalala, Mr. Ernie, no? Siguro, baka wala pa tayong anak nun, no? Wala pa. So adjustment period. The main reason,
to be honest, hindi ko na po maalala. No? O, hindi ko na rin maalala. Kasi hindi na po talaga siya tumatagal. Again, yung lagi pong itinuturo na wag nang magpabukas yung conflict. Pinapractice po namin. Siguro meron man once or twice. Pero again, very petty, very kung ano man. Jealousy. Nung una po ako, siya hindi siya talaga. maseloso? Hindi naman. Ako hindi po talaga. And nung una po, siya po talaga. Yan. Nung una, naging start po siya ng conflict, no? Pero thank you Lord po, yung mga seminar natin sa Baguio, malaking bagay po sa start ng aming relationship yun. No? So, while listening sa mga ganun, na-check namin or term mo doon, yung parang na-verify mo na tama or mali yung ginagawa. Nako-confirm yung inyong... Nako-confirm, yan po. So, nadidiscuss po doon na yung jealousy is hindi siya maganda. Pero on my part, syempre, hindi ko din naman po bibigyan ng fuel na mag-start yung kanyang jealousy. No? So, kumbaga again, it's a two-way relationships, give and take. No? So, kung alam kong may pagkasilosa po siya, syempre, hindi ko siya bibigyan ng reason para magselos. No? So, again, malaking part po doon is yung honesty and respect sa bawat isa po. Carla? Siguro, yun nga, tama yung sinabi niya, parang, yung sa una-una, syempre, word of God na napakinggan namin during the seminars. At the same time, kasi, pinapacify din niya ako. Kumbaga, alam niya selosa ako, alam mo, may meeting siya, magpipicture siya sa sarili niya na during the meeting na sipapadala niya sa akin. malaking factor. Kailangan may ebidensya talaga. Actually, hindi ko hinihingi sa kanya, Brother Ernie. Siya mismo, kumbaga, Malaking factor po, Minister Ernie, na again, yung background namin sa work pareho, no? So, lalo na nung una namin, madalas akong inuumaga ng uwi due to work. Minsan, uuwi ka na, papatawag ka pa para sa work. Naunawaan ko naman niya yun. Pero on my part naman po, ang aking role naman po doon, alam niya yung buong schedule ko. So, kasi rotation naman po sa amin, kung let's say on-call duty, rotation po yan. So, sasabihin ko po sa inyo, for this week, on-call ako, pwede akong ipatawag anytime. Next week, hindi ako naka-duty, kaya pwede ako makauwi ng maaga. So, alam na po yun. So, kumbaga, aware siya kung ano yung talagang actual schedule ko. Meron bang palagay nyo, naka-influence sa inyo yung family, yung upbringing ninyo, yung buhay mo nung ikaw ay nasa pamilya nyo, sa mga magulang nyo? Nagkaroon ba ito ng influence sa family life nyo ngayon? Siguro sa simula, yung siguro doon nag-stem yung jealousy ko. Yung talagang, parang I'm still waiting for the other shoe to drop. Kasi based dun sa experience ko with my parents. So, parang feeling ko lagi ko siyang pinagdudahan. Saan ka galing? Ganon. Pero yun nga, eventually, nakuha na namin yung temperament. And sa kanya naman, yung part naman niya, ginagawa naman niya, yun nga, minimake sure niya na wala akong reason para magselos. Yun. Tas yun, word of God, tas yun. Yun lang po. Anong word mo nung magpakasal kayo? Actually, kasi natatawa. Kasi, actually, ugali ko po, very anxious ako. Worrier po talaga ako, kahit saan. So, nung mga age ko, 25, 26, kino-question na rin ako ng mga tita kung baka kasi matandang dalaga yung mga kamangkan. So, baka maging matandang dalaga ka na, ganyan-ganyan. So, ako parang anxious na rin ako, maging matandang dalaga ba ako, ganon. So, prayer ko naman kay Lord. Sabi ko, Lord, wala naman akong against kung maging matandang dalaga ako. Kung yun naman yung path mo para sa akin. Pero kung ibigay mo na. Oo, para yun, now na. Pero bigay po talaga sa akin ni Lord is yung Philippians 4:11. Is dahil nga anxious ako, ibibigay ko lahat ng kailangan mo. No need to worry. Kung bibigay ko naman yan Parang ganon. So, yun. Nung nag-pray ako, yun yung binibigay niya. God will provide. Sabi ko, niloloko mo ba ako, Lord? Bakit ito na naman yung word ko? Tapos yun, wala pang 1 year. Pero ang prayer ko talaga, totoo nga dapat very kay Lord particular. Tama-tama talaga yung binigay niya sa akin. Sabi ko, Lord, sana matangkad. Kasi malit na nga ako sana mabuti. Tapos sabi ko, sana hindi ako mahirapan dalhin siya dito kung hindi man siya part ng comfy family. Sana madali ko siyang ayokong mahirapan ako na ayain pa siya mag-church. Tapos, sabi ko, yun. Tapos sabi ko, walang bisyo. Sabi ko, ayoko sana may bisyo kasi wala naman akong bisyo. Sabi ko, saka ayoko naman na mahirapan pa ako na patanggal sa kanya yung bisyo niya. Okay. Yun na talaga. Yun na yung binigay niya. So, talaga may pre-qualification. Check naman lahat. Check po talaga lahat. Looking back, naalala ko, ilang taong kayong kasal bago kayo nagka-baby?
Kasi, di ba, it took a while, di ba? You had a struggle with that before. Yeah, I think 6 years. 6 years before dumating yung So, aming... ano yung what's going on in your head at that time? What was your prayer at that point? Na 6 years na wala pa kayo. Tapos, siyempre, babae, siyempre nagkakaedad din, ano? What was going on in your mind at that point in your life? Actually, kaya po yung aming panganay, ang pangalan po nun is si Luke Samuel. Kasi yung word sa amin ni God nung that time na naghihintay kami for 6 years, no? Yung kwento ni Elizabeth at ni Hannah. So, okay. kaya po Luke Samuel ang pangalan nun eh. Pero yung 6 years na paghihintay, struggle po talaga siya. So, pero again, looking back, pag naiisip po namin yung 6 years na po yun, again, God's timing po talaga is perfect, no? Yung 6 years po kasi na yun, na-enjoy namin siya, nakapag-travel po kami madalas. And then nagkaroon po kami ng bahay, kasi medyo konti pa yung gastos, no? So, again, yung timing ni Lord, very very perfect po talaga siya. Okay. Matagal kami naghintay, pero may mga times po talaga din. Ako, struggle din po talaga. Pag nagda-drive ka, kausap ko si Lord, maiiyak din po talaga ako. Okay. Pero again, yung joy, nung dumating yung panganay na. Hindi matatawaran. Hindi mo ma-explain kung gaano masaya. Totoo yun. Sarap ng feeling. Carla, of course, ikaw yung dapat magdala. So at that point na parang siyempre babae ako, tapos dapat mabigyan ko ng... What was your struggle at that point? Actually po kasi, nagpa-pray naman kami together. Pero, ang prayer ko nga kay Lord is hindi para sa akin. Sabi ko, Lord, kung bigyan mo naman kami ng anak, syempre gusto ko rin, pero syempre para din sa happiness ng husband ko. At that point, yung na kasi ako, nanganak po ako dun sa panganay is 35 years old na ako. So, sabi ko kasi, Lord, pag 35 years old ako, parang hindi ko na ipupush kasi very risky na. Risky na, oo. Hindi lang po para sa akin kasi based sa studies kasi 35 years old medyo dun sa bata. Dun sa bata. So yun na, ayoko nang i-risk yun para sa bata. Tapos yun, pero although nag-uusap naman kami na kung bigay ni Lord para sa atin, si Lord naman ang nakakasagot ng lahat. Okay. Yun yung prayer namin. Pero syempre, deep in our hearts, gusto talagang longing kami na magkaroon ng anak. Tapos ang dami na naming gasto sa OB, gano'n. Ang dami ng... I remember that. You were telling me about it. Including adoption, napag-usapan na rin mo. Napag-usapan na namin. At that age? Opo. Talaga? Actually, very... Yung mga pinerform sa akin, mga surgery, very obstructive na. So talagang, ang dami na, yung IUI. Ang binibigay na nga sa amin na option ng OB ko is yung IVF na would cost 300,000. So, sabi ko, Lord, hindi na kaya ng powers namin yun. Sabi ko ganyan. Pero kung ibibigay mo, wala naman. Wala naman kaming, kung hindi mo ibigay, thank you pa rin. Kasi, so at that point, medyo binigay nyo na kay Lord at that point. Yes, nung nag-give up ako, actually, nung sabi ko sa kanya, ayoko na magpa-check up kasi sayang na yung pera. Sabi ko, give up na ako. Sabi ko, nung sinabi kong give up ako, the following month. Kita nyo mga kapatid ang resulta, no? Kapag talagang surrender lang talaga eh. Actually, meron silang dalawang gwapong anak, no? What's their name again? Luke and Matthew. Si Luke and Matthew. Parehong gospel writer. Sino ang disciplinarian sa pamilya? Both po kami, no? Again, kung sino po yung una nakatutok sa bata. Okay. Ako more on diplomasya, pero madalas nasisigawan ko din po talaga sa sobrang kulit. Okay. Siya naman po more on the discipline din, no? Capital punishment. Capital punishment siya. So, pero meron po kaming agreement din again sa pagpapalaki ng bata, no? Na hindi namin contradict yung isa. Okay. Kasi kumbaga parang at least pag dinidisipline ko yung dalawa, so siya laging parang nakaayon po sa akin. Dapat. So, hindi naman siya yung parang tipong kukonsintihin yung dalawa just to appease lang. So pareho kayong disciplinarian. No? Yes po. Ilang years na kayong kasal? Magta-12 po. Ano yung pinaka sayo sa bawat isa sa inyo? Ano yung masasabi mong the best lesson that you have learned throughout those years? Isa lang. Palagay mo yun na tumatak sa'yo na ito yung talagang natutunan ko bilang asawang babae at isang asawang lalaki.
Who would like to start? Sa akin po, personally, no, yung realization na parehas kaming hindi perfect. So, maunawaan mo kung ano yung hindi maganda sa kanya, pero matututunan mo siyang magustuhan. Parang, just to cite the example, Minister Ernie, no, usually ako nagda-drive. So, long ride, etc. No. Ayoko talaga nung natutulog lagi yung katabi ko dahil nakakaantok. Diba? Siya, ganun. so ganun po kasimple, no? Parang napaka-petty again. Pero matututunan mong ma-appreciate. Natanggap mo yung kung sino siya. Kumbaga on the onset, alam mong everyday meron kang bagong matututunan sa kanya. Hindi naman po lahat maganda. And kung talagang puro maganda lang yung hahanapin mo, obviously, malabo. So natanggap mo na ang asawa medyo antukin talaga. Hindi po medyo eh. Ikaw, Carla. Sa amin po kasi, siguro natutunan ko na parang i-leave lahat kay Lord. Kasi minsan yun nga dahil anxious ako, gusto ko lahat magawa ganyan. Minsan na-overwhelm din ako, kaya mainit yung ulo ko. Tama. Parang nililift ko na. May pagka-perfectionist ka? Perfectionist na medyo tamad po. Yun nga po, katulad ng sinabi niya, hindi lahat perfect. Hindi mo magagawa lahat ng perfect. Meron talagang glitch meron ka talagang glitch na may experience. Yun, parang give up ka lang. Give up ka lang kay Lord. And I guess surrender sa buhay, pero give up mo na kay Lord. Bahala na si Lord. And I guess that's the meaning of the relationship, no? Hindi yung perfect lahat, pero na-perfect ka, hindi siya, dahil natatanggap mo kung anong nariyan, no? At you try, sabi nyo nga sa inyong relationship, you both work on it, which is very, very important sa married life, no? Sabi nga, it takes two to tango, at hindi pwedeng isa lang ang mag-effort dito, kung hindi talagang magbe-breakdown yung marriage, no? So, we have a few minutes left. Siguro gusto kong lang, you have 30 seconds lang para hindi mahaba. Kasi pag pinahaba, maraming sabi. At least ito, concise, compact. Kung ikikwento mo ang misis mo, ang mister mo kay Lord, hindi ka magdadasal, kikwentuhan mo lang si Lord, anong sasabihin mo kay Lord tungkol sa asawa mo? Who would like to start? Ako, thank you po talaga. Hindi, ano nga sasabihin? Ano ba, andyan si Lord, kausap mo siya ngayon, tapos kinikwento mo si Carla sa kanya. Anong sasabihin mo sa kanya tungkol kay Carla? Well, aside sa pagtulog po, no? Well, again, sa totoo lang po, no? So, siya po yung, pag tinignan niyo po ako, napakaseryoso, straight face, etc. Pero siya po kasi yung babaeng nagpapatawa lagi sa akin. Sabihin mo kay Lord yun. Kunwari right now. Lord, thank you, no? At binigyan mo ako ng katuwang na laging nagpapatawa, nagbibigay ng ngiti sa akin, no? And thank you for that. Man of few words ka talaga, no? Sige. Actually, tinatanong ako ng mami niya, nagsasalita ba yan sa'yo? Oo naman. Kung nagkukwenta daw ba? Kasi worry yung mami, baka hindi daw nagsasalita, baka ma-depress. Hindi, nagkukwento naman siya sa akin. So, ikaw, Carla, kung kakausap mo si Lord ngayon, ano sasabihin mo? Anong ikikwento mo kay Lord tungkol sa asawa mo? Umpisahan natin. Lord, alam mo. Ayan, start with that. Thank you, Lord, at binigyan mo ko ng magbabalance sa akin. Ako kasi, dahil anxious ako, may pagka-impulsive din ako. Siya yung nagsasabi, teka lang, mag-isipan muna natin. O kaya minsan siya pa nagsasabi, pag-pray mo muna yan. Okay. So thank you, Lord, at you gave me a partner that balances my craziness and impulsive behavior. So nabubuo ang bawat isa dahil sa mga bagay na yan. Last words from both of you. Napakaganda ng ating pinag-usapan at I'm very sure, very, very credible kayo mag-asawa no, sa mga nakikinig ngayon. Anong pwede mong sabihin sa husband? Anong pwede mong sabihin sa mga wives na nariyan ngayon at nakikinig sa atin? Paul? To the wife mo, no, malaking bagay po yung malaking factor po na nadala po niya ako dito. No? So, I'm very thankful for that. Siya po yung ginamit ni Lord talaga na mapalapit sa kanya lalo po. So, pero ano man ba ipapayo mo sa mga husbands? Submit din. Always look, again, wag titingin kung saan ano yung perfection. Learn to appreciate kung ano yung characteristic ng iyong partner. And at the same time, learn to compliment each other po talaga. Okay. Carla? Siguro, kukunin ko rin yung kay Angel na ano dati na kahit na parehas kaming kumikita, eventually talaga ang last word talaga is si husband. So submit
po. Kahit syempre work in progress pa rin po ako, ganon. Kasi parehas kaming work, pero siguro ang last word pa rin sa kanya, submit. Yun nga, pag sinabi ko, ay, gawin natin to. Parang kalma ka lang. Siyang break. Oo, kalma ka lang, ganon. So, Okay. yun, submit. Kasi kung talagang parehas kayong head to head, hindi matatapos eh. Saka siguro practice, yung lalo na sa wife, common kasi yun yung nagging and then yung giripit. Ang tawag namin kay mama dati, giripit eh. So, pag natapos nyo na tong station ng life nyo na pag-usapan nyo na ganun, wag mo nang ibalik. Regardless kung maulit niya yung kasalanan na yun, wag mo nang ibalik kasi hahaba lang yung usapan nyo eh. Haba lang yung away, ganun. Ayan mga kapatid, no? Words of wisdom pa galing sa ating mag-asawa na tunay po na-enjoy nila yung married life nila, no? Hindi dahil sa sila perfect na, kundi they're actually yung pagko-complement nila sa bawat isa ang nagiging dahilan that the marriage itself is being made perfect. So, maraming salamat sa umagang ito na kami inyong paunlakan. Sayang, no? Ang dami pang pwedeng itanong. Pero, I usually ask the head of the family to close us in prayer. Pwede mo namang haba-haba. Sige, hindi naman. Sige, go ahead, Paul. Lord, thank you very much po. No? Thank you very much for the union. Thank you very much po for sharing. Thank you very much po, Lord, at na-share po namin how gracious you are sa aming family, sa aming union. Thank you po for being the center of our relationship. Continue to bless us. Continue to bless all the families, Lord. Bless each and every one of us. Be in control. And continue to protect each and every one of us, Lord. You are amazing, Lord. Yeah. Words are not enough to glorify. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Bless each and every one of us. We ask this in Jesus' mighty name. Amen. Amen. Maraming salamat sa mag-asawa and I hope magkita-kita pa tayo ulit sa ibang segments naman. Thank you, Lord po. So magandang umaga po sa ating lahat. Salamat at sinamahan nyo kami sa umagang ito. At muli, let's look forward dun sa mga iba pang interview na sigurado po akong marami tayong matututunan. Muli, for now, paalam muna kami. Thank you very much. God bless everyone. Bye-bye. 2 Timothy 2:2.